Plus News Updates. Mga balita ngayon, dating pulis at dalawang barangay officials timbog sa magkahiwalay na buy-bust operations sa Iloilo. Vlogger na nagpakalat ng peking medical report ni PBBM, pinatatawag ng NBI sa Miyerkules. Trimester system sa school year 2026 to 2027 na isipatupad ng DepEd. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Arestado ang isang dating pulis at dalawang opisyal ng barangay sa magkahiwalay na anti-illegal drug operations ng Police Regional Office 6 sa Iloilo noong Pebrero 15. Ayon kay Pro 6 Director Police Brigadier General Josefino Ligan, umabot sa 3.6 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa dalawang operasyon. Sa barangay Likuan, Dingle, naaresto sina alias Edward, isang dating pulis at high-value individual o HVI, alias Cor, incumbent barangay Kagawad, at alias J matapos ang 6 na buwang surveillance. Nakumpiska ang tinatayang 310 na gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 2.1 million pesos. Samantala sa hiwalay na buy-bust operation sa barangay Bondulan, San Dionisio, nadakip si alias Red, ang kasalukuyang punong barangay na may 222 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos. Naharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Pinadalhan ng summons ng National Bureau of Investigation o NBI ang vlogger na si Jack Argota kaugnay ng umano'y pagpapakalat ng peking medical records ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inaasahan siyang haharap sa NBI sa Pebrero 18 matapos humiling ng reset sa unang schedule. Sinabi ng ahensya na patuloy din ang investigasyon sa iba pang personalidad kabilang si Jay Sonza. Nauna nang itinanggi ng St. Luke's Medical Center ang pagiging tunay ng kumakalat na dokumento habang iginiit ng Malacanang na maayos ang kalusugan ng Pangulo. Babala ng NBI mananagot ang sino mang mapatunayang sangkot sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Pinag-aaralan ng Department of Education o DepEd ang posibleng paglipat sa trimester system simula school year 2026 to 2027 bilang bahagi ng isang holistic approach para palakasin ang learning continuity at mabawasan ang administrative workload ng mga guro. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, layon ng panukala na magbigay ng mas mahahaba at tuloy-tuloy na panahon ng pagkatuto at mas maayos na pacing ng mga arali. Batay sa pag-aaral ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2. Sa ilalim ng panukala, hahatiin ng 201 na araw na school calendar sa tatlong termino, Hunyo hanggang Setyembre, Setyembre hanggang Disyembre, at Enero hanggang Marso na may humigit kumulang 54 hanggang 61 class days bawat termino. Magkakaroon din ng nakalaang panahon para sa remediation, assessment at teacher planning. Habang hinimok din ng DepEd ang paggamit ng low disruption alternatives sa mga pagdiriwang at observances upang maiwasan ang pagkaantala ng klase. Samantala, tinawag na eksperimento ng Alliance of Concerned Teachers o ACT ang nasabing plano at magdudulot lamang umano ng kalituhan sa grading system at assessment at dagdag na pasanin para sa mga gurong overloaded na sa trabaho. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.